Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Soleren at shoutout kay Richard Vasquez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3106 hanggang 3110. Si Tingon, na may espesyal na pagkakakilanlan, ay hindi pinapansin si Yan Tangshan. Kahit na nahuli na siya, rebelde pa rin siya. Bukod sa Aaron, hindi madali para sa ibang tao na ipakita ang kanilang takot. Kung tutuusin, ang kanyang pagkakakilanlan at karanasan ang nagpahamak sa kanya na huwag matakot sa mga ordinaryong bagay. Hindi maisip ni Yan Tangshan kung paano siya hahayaan na ibenta ang impormasyon ng organisasyon, ngunit sinabi ng Aaron na napakasimple nito. Walang paraan, magagawa lang ni Yan Tangshan ang sinabi ng Aaron. Gusto ko ang impormasyon ng isang employer sa iyong organisasyon 13 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang layunin ay isang taong nagngangalang Yan Fang, sabi ni Yan Tangshan. Nang marinig ito, napangisi si Tingon at sinabing, makinig ka, dapat mong malaman ang aking pagkatao. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kung arestuhin mo ako? At mamamatay na organisasyon, ganap na imposibleng magbenta ng impormasyon ng employer, gusto mo ring maging masyadong walang muwang. Si Aaron ang nagsabi sa akin na gawin ito, sabi ni Yan Tangshan. Nang sabihin niya ito, walang pag-asa si Yan Tangshan. Ngunit ang reaksyon ni Tingon ay lampas sa imahinasyon ni Yan Tangshan. Palibhasa na huli siya, mayabang pa rin ang ugali ni Tingon. Ngunit nang sabihin niya ang Aaron sa kanyang bibig, biglang nagbago ang ekspresyon ni Tingon. Mapatla, takot, nanginginig pa ang mata ko. Ano ang nangyayari? Napakalakas ba ng Aaron? Maaari itong gumawa ng isang malaking reaksyon mula sa isang mayabang na lalaki. Aaron, nauutol na sabi ni Tingon, dahil sa pagbanggit ng Aaron, naisip niya ang nangyari sa Wangvilla. Ang lahat ng mga taong dinala niya sa kanya ay namatay ng hindi maipaliwanag. Ito ay parang kakaibang kwento. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hinding-hindi maniniwala si Tingon na totoo ang ganitong bagay. Totoo naman na siya ang naging inspirasyon ko para hulihin ka, sabi ni Yan Tangshan. Nakaramdam ng uhaw si Tingon, kaya hindi siya naglakas loob na maliitin ang matanda. Nasa likod niya ang Aaron. Sa oras na ito, naisip ni Tingon na binanggit din ni Aaron ang bagay na ito dati. Ito ay dapat na parehong impormasyon. Dahil nangako siya ng Aaron, paano niya tatanggihan ang matandang nasa harapan niya? Huminga ng malalim si Tingon at sinabing, maaari kitang tulungan, ngunit kailangan kong bumalik para gawin ito. Ang saloobin ni Yan Tangshan sa biglaang pagbabago ni Tingon ay napaka hindi inaasahan. Ano ang ginawa ni Aaron para matakot siya? Natatakot ka ba sa Aaron? Tanong ni Yan Tangshan. Para sa Tinham, ito ay isang piraso lamang ng basura. Paanong hindi siya matatakot dito? Ang pamamaraan ng Aaron ay lampas sa saklaw ng pangunawa ng mga ordinaryong tao. Hanggat naiisip niya ang eksena ng pamilya Wang, hindi niya mapigil ang iling ang kanyang mga kamay at paa. Hindi lang siya natatakot lang siya. Naniniwala ako na ang sino mang makakita ng kanyang kayamanan ay matatakot, at ikaw ay walang pagbubukod. Sabi ni Tingon. Hindi naintindihan ni Yan Tangshan ang bigat ng pangungusap na ito, ngunit sa kanyang opinyon, nabuhay siya ng napakaraming taon, may malawak na hanay ng kaalaman, at hindi kailanman nakakita ng anumang paraan. Hindi simpleng bagay para sa kanya ang matakot. Siguro, mahinang sabi ni Yan Tangshan. Alam ni Tingon na dapat isipin ng matanda na exaggerated ang sinabi nito,
ngunit hindi niya masyadong ipinaliwanag. Una, hindi siya nang ahas na ibunyag ang kwento ni Aaron. Sabihin man niya, hindi talaga maniniwala ang mga taong hindi nakakita nito ng sarili nilang mga mata. Bitawan mo ako. Pagbalik ko sa Singapore, tutulungan kitang malaman ang impormasyon ng employer sa lalong madaling panahon. Sabi ni Tingam, hindi madaling mahuli ang gayong pangunahing miyembro ng killer organization. Siguradong nag-aatubili si Yan Tangshan na palayain siya, ngunit kung hindi, paano niya makukuha ang impormasyon? Maaari ba kitang pagkatiwalaan? Tanong ni Yan Tangshan. Tingan light smile, sinabi, ang bagay na ito, ako ay hindi para sa iyo, ngunit para sa Aaron, kaya naniniwala ka sa akin, ito ay hindi mahalaga. Walang magawa si Yan Tangshan. Tila ang Aaron ay may pambihirang kakayahan upang matakot si Tingan. Balik sa po, hindi mo kailangang matakot sa Aaron, hindi ba? Tanong ni Yan Tangshan. Hindi mo ako kailangang subukan. Kung dadaan ka sa aking karanasan, mauunawaan mo na kahit sa dulo ng mundo ay hindi ako magpaparamdam sa akin, kaya gagawin ko ang ipinangako ko sa kanya. Sinabi ni Tingan na hindi niya iisipin na magiging ligtas ang pagbalik kay Pop. Kahit na siya ay nagtatago sa base ng organisasyon, lalapitin siya ng Aaron. Isang himala na ang Aaron ay maaaring makatakas mula sa kamatayan ng 2 beses, at ito ay hindi hihigit sa 3 bagay. Alam ni Tingan na hindi na mauulit ang ganoong himala, kaya hindi na siya magdudulot ng kawalang kasiyahan sa Aaron dahil dito. Kahit na hindi madaling makakuha ng impormasyon mula sa mga employer, para may salba ang sariling buhay, kailangan ni Tinham na magpakatatag. Pumunta ka, sabi ni Yan Tangshan. Nakagawian na ni Tinham ang pag-aayos ng kanyang mga damit at umalis sa bakuran. Si Yan Tangshan ay puno ng pagdududa na nakaupo sa upuan ng tungkod sa looban. Ito ang lugar na madalas niyang iniisip. Dati ay iniisip niya kung paano ipaghihiganti ang kanyang anak, ngunit ngayon, isa lang ang tanong sa kanyang isipan. Paano ginawa ng Aaron si Tingan na matakot sa ganitong lawak? Bumalik man siya kay Pop, hindi nang ahas si Tingan na hamakin si Aaron, totoo bang ang nakikita ko ay ang hitsura mo lamang at ang nangyari sa pamilya Wang? Ngunit ano ang nangyari sa mga Wang? Kumunot na ang noo ni Yan Tangshan sa isang karakter na Sichuan, dahil hindi niya talaga maisip kung ano ang magpapatakot kay Tingan. Sa kasamaang palad, wala siyang paraan para imbestigahan ang nangyari sa villa ni Wang. Kung tutusin, kahit si Tinham ay takot na takot. Tiyak na haharangyan ni Wang Li ang insidente at hinding-hindi hahayaang tumagas ang balita sa villa, talagang unpredictable ang mga kabataan ngayon. Huminga ng malalim si Yan Tangshan at sinabi. Kasabay nito, tinawag ni Wang Li ang lahat ng bodyguard at thug na sangkot sa insidente ng Aaron sa kanyang lihim na silid. Dapat niyang mahigpit na kontrolin ang nangyari noon upang maiwasan ang pagtagas ng impormasyon. Kung hindi, minsan kumakalat ang kalat-kalat na impormasyon tungkol sa pangyayaring ito, sisisihin ng Aaron ang pamilya Wang. Ang pamilyang Wang ay naging manika ni Aaron at hindi na gustong magkaroon ng isa pang insidente si Wang Li. Nang tumingin si Wang Li sa pinuno, naunawaan ng pinuno ang ibig niyang sabihin pagkatapos ng 12 ng mga putok ng baril, 2 tao lamang ang nakatayo sa sekretong silid, at ang malakas na amoy ng dugo ay kumalat sa sekretong silid. Ang patay lang talaga ang nakakapagtago ng sikreto. Kung ako ang sinisisi mo, lumapit ka sa akin para makaganti sa kabilang buhay. Tahimik na sinabi ni Wang Li na ang mga taong ito ay mga tagapaglingkod ng pamilya Wang sa loob ng maraming taon, ngunit sa kritikal na sandaling ito, kinailangan ni Wang Li na isuko ang mga pirasong ito, dahil kailangan niyang maging ligtas. Master, anong kakayahan mayroon ang Aaron? Paano siya magiging napakalakas? Tinanong ng pinuno si Wang Li, kung ano ang nangyari noon ay umuugong pa rin sa kanyang isipan, ngunit hindi niya maari kung paano ito ginawa ng Aaron. Ito ay isang supernatural na kaganapan. Sa mundong ito, napakaraming bagay na hindi natin maintindihan ng mga ordinaryong tao. Marahil, mas makapangyarihan ang kanyang pagkatao kaysa sa iniisip natin, sabi ni Wang Li. Pagkakakilanlan. Ang pinuno ay tumingin kay Wang Li na nagtataka. Ito ang kakayahan ng Aaron. Ano ang kinalaman nito sa kanyang pagkakakilanlan? Alam mo ba ang apocalypse? Tanong ni Wang Li. Tumango ang pinuno at sinabing, nakarinig ako ng ilang chismis, ngunit walang nakatitiyak na talagang umiiral ang apocalypse.
Wang Li light smile, walang nakatitiyak sa pagkakaroon ng apocalypse. Sinabi niya iyon dahil hindi sapat ang kanyang posisyon para ipaalam sa kanya ang mga bagay na ito. Sapagkat ang tunay na mga tao sa itaas ay napakalinaw na ang apocalypse ay talagang umiiral, at iyon ang tunay na mundo ng mga malalakas. Ngunit kung gaano ito kalakas ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Ang apocalypse ay totoo, kaya pinaghihinalaan ko na ang Aaron ay malamang na ang apocalypse, at ang apocalypse lamang ang maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan, sabi ni Wang Li. Noong nakaraan, narinig niya lang kung gaano kalakas ang apocalypse. Ngayon ay talagang nakita ito ni Wang Li, na nagpabuntong hininga sa kanya. Ang mga tao sa martial arts at Taoism circles ay madalas na nagsasabi na ang apocalypse ay ganap na naiiba sa mga karaniwang kaugalian. Si Wang Li ay hindi naniwala noon, ngunit pagkatapos na makita ang paraan ng Han 3,000, wala na siyang kahit katiting na pagdududa tungkol dito. Namutla ang mukha ng pinuno. Dahil sinabi iyon ni Wang Li, dapat umiral ang apocalypse sa chismis, na nagpapaisip sa pinuno kung anong uri ng mundo ito. Guro, ang mga taong apocalypse ba ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng Aaron? Ito ba ay isang grupo ng mga kapangyarihan? Sabi ng pinuno, umiling si Wang Li, gustong malaman ang mga bagay na ito, maliban kung makakasama ka sa apocalypse, ngunit ang ganitong uri ng lugar, hindi ordinaryong tao ang maaaring makapasok. Sa Wuji Summit taon-taon, sinasabing lilito ang mga apocalyptic at aalisin ang mga taong may tunay na potensyal. Sa kasamaang palad, walang naalis sa mga nakaraang taon. Dahil hindi ito ang mundo na maaari nating hawakan, hindi ako nag-abala na isipin ito. Kailangan ko lang malaman na ang Aaron ay hindi maaaring ma-provoke. Sinabi ni Wang Li. Tumanggo ang pinuno, hindi sila qualified na malaman kung ano ang apocalypse. Kung iisipin nila, gusto lang nilang malaman ng malinaw na hindi ma-provoke ang Aaron. At ngayon ang pamilya Wang ay papay ng Aaron. Hanggat hindi siya nagkakamali, hindi ita-target ng Aaron ang pamilya Wang. Ang tatlong malalaking pamilya ng Yanjing ay 3,000 na ngayon ng Han, at ang tatlong pamilya sa ibabaw ay kumokontrol sa negosyo ng Yanjing. Sa totoo lang, sila ang 3,100 tao na may huling say. Ang nangyari sa maikling panahong ito ay talagang hindi maiisip. Sinabi ni Wang Li na may mapait na ngiti, kahit na hindi siya partikular na malinaw tungkol sa sitwasyon ng pamilya Yang at ng pamilya mo, ngunit sa Aaron tulad ng mga tao, ang Aaron ang dapat na pangunahin, at ang pamilya Yang at ang pamilya mo ay dapat na affiliated, na nangangahulugan na ang Aaron na ngayon ang unang tao sa Yanjing, ngunit ang mga bagay na ito ay hindi pa lumalabas. Mahirap isipin na ang isang 14 na taong gulang na bata ay maaaring makamit ang gayong tagumpay. Sabi ng pinuno, tingnan mo si Wang Lingqi. Naiinggit talaga ako kay Han Tianyang dahil sa pagkakaroon ng napakagandang apo, sabi ni Wang Li. Patay na si Han Tianyang, kahit ang tanawin ng pamilya Han, wala itong kinalaman sa kanya. Totoo iyon. Kung hindi siya namatay at dumating upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ko, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Total, si Han Tianyang ay nakikipagtulungan sa akin, ngunit pinatahimik ko siya. Ito ang ipinagpapasalamat ni Wang Li. Sa simula, tinanggihan niya ang pakikipagtulungan ni Han Tianyang, ngunit hindi niya binigyan ng mukha si Han Tianyang. Ngayon ay malakas na tumataas ang Aaron. Sa prinsipyo, dapat tumataas ang pagkakakilanlan ni Han Tianyang, ngunit sa kasamaang palad, wala sa kanya ang pagpapalang ito. Sa itaas ng isang tiyak na lugar ng dagat, bahagyang indayog lamang ang dambuhalang kargamento sa malalaking alon, tila hindi sapat ang kapangyarihan ng dagat upang magkaroon ng malaking banta dito. Sa puntong ito, 2 tao ang nakatayo sa kubyerta. Ang isa sa kanila ay si Han Tianyang, na napagkamalan na patay na ng labas ng mundo. Ang isa naman ay si Nangang Bolang. Habang tinitingnan ang sarili sa dagat, bumantong hininga si Han Tianyang. Noong unang punta niya rito, hindi niya alam kung nasaan siya. Ang paminsan-minsang pagkabigla ay itinuturing din niyang lindol. Natatakot ako na ang lahat sa gitna ng mundo ay hindi na naginip na siya ay naanod sa dagat. Hindi nakakagulat na ang geocentric ay tinatawag na pinakamahiwagang lugar ng pagkakulong sa mundo, dahil binabago nito ang posisyon nito anumang oras. Sino ang madaling makahanap nito? Ito ba ang gawain ng pamilya Nangang? Nakakamangha.
Napabuntong hininga na sabi ni Han Tianyang, bukod pa sa pamilya Nangang, natatakot akong walang sino man sa mundo ang makakagawa ng ganoong bagay, ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo ng pamilya Nangang. Walang anuman ang mahinang sinabi ni Nangang Bolang, hindi ka nabubusog ng chess piece ko. Oras na para mawala, di ba tanong ni Han Tianyang. Sa kanyang palagay, personal siyang pinuntahan ni Nangang Bolang, na malamang ay walang halaga. Marahil ngayon ang oras ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, hindi natatakot si Han Tianyang. Kung tutuusin, minsan na siyang namatay, at kahit natatakot siya, wala itong silbi. Paano siya makakatakas kay Nangang Bolang, isang figurang gumagala pa rin sa dagat, sa tingin mo papatayin kita? Tanong ni Nangang Bolang, bukod sa pagpatay sa akin, hindi ko maisip ang dahilan kung bakit mo ako pinuntahan, ngunit ako ay isang tao na karapat-dapat na makita mo ako sa huling pagkakataon. Medyo nakakagulat din, sa akin. Para sa iyo, hindi ba dapat ang ating mga pyesa ng chess ay hindi maiiwasan? Hindi kita papatayin, at pakakawalan kita, sabi ni Nangang Bolang. Kumunat ang noo ni Han Tianyang. Simula nang pumasok siya sa gitna ng mundo, alam niyang mamamatay na siya. Sandali lang, paano siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay? Hindi naman talaga si Nangang Bolang, isang mabait na tao kung pakakawalan mo siya, hindi ito magiging ganoon ka-simple, ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Han Tianyang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!